Yes, hello mga farmers. Kumusta? So, ngayong araw mga farmers ay mayroon naman akong video na i-share sa inyo. Ito po ay panibagong area natin para sa land preparation ng ating ampalaya. So, habang nagbe-build up tayo sa ating panibagong taniman ng ating ampalaya mga farmers, ay tuloy-tuloy lang po ang ating land preparation para sa susunod-sunod na cropping natin ng ampalaya. So by the way po mga farmers, kung akala nyo ay magkalapit-lapit lang po yung aming taniman sa ampalaya, ay hindi po mga farmers, ay habang ako ay nagtatayo ng panibagong ampalaya. So medyo malayo po ito. Siguro po nasa 1 kilometro ang pagitan ng aming nakaraang ampalaya at yung panibagong ampalaya at saka yung paparating na magiging ampalayahan namin mga farmers. So tulad nito, mayroon na po tayong nakahanda na lalagyan na po natin ng ipot o chikindang kung meron na pa tayong bakanting oras habang tayo po ay nagbi-build up sa ating panibagong taniman, kasi meron tayong ampalaya na 6 days mga ka-farmers. Then medyo busy pa tayo doon at saka meron pa tayong old ampalaya na inasikaso din natin, kasi patuloy pa yung pagbubunga ng ating ampalaya. So bali, ito pong nasa area natin ngayon mga farmers ay pangatlo na po itong sunod-sunod na pagtatanim ng ampalaya. Sa unang ampalaya natin mga farmers, yung nasa latest vlog natin na medyo mahina yung pagbubunga, patuloy pa po yung pag-harvest natin kahit hindi man masyadong marami, pero at least ay ito po ay nabubuhay po tayo doon at nag-income po tayo na hinahabol po natin yung kapital, at saka meron naman tayong konting share sa ating pagbubunga at pag-harvest ng ating ampalaya mga farmers. Then sa pangalawa nating cropping mga farmers, makikita nyo naman na meron tayo bagong itananim. Ang distance po doon gagaling sa first ampalaya natin na plantation. First plantation po natin ay medyo nasa 1 kilometer to 1.5 kilometer po ang layo, o saka siguro pinakalayo ay 2 kilometers. Then mula naman sa first nating itanim ng ampalaya hanggang dito sa video na po natin ay nasa 1 kilometer to 1.5 kilometers mga ka-farmers. So hindi po talaga masyadong malapit na malapit. Kung meron man talagang lapses yung pagtatanim natin at first, so siguro ay hindi natin masisiguro ngayon na the same po ang pangyayari noon at saka the same po ang pangyayari ngayon. So parang sugal talaga yung farming ng ampalaya, na medyo tatama kayo sa ngayon at sa susunod naman taniman ay medyo bawi-bawi lang, or talagang tatama ka noon, tatama ka ngayon, depende sa panahon mga farmers. So salagang sugal. So yung area natin ngayon ay pag-usapan natin kung anong metro ba, ilang metro ba yung pagitan ng isang plot at saka doon sa susunod na plot tulad dito. So in between dito mga farmers ay in-estimate natin nasa ito, yung tinatawag namin na tabla ay nasa 3 to 4 kilometers mga ka-farmers. So ibig sabihin dito sa hill na to, yung plot ay bibilangin natin hanggang doon sa another plot naman ay 4 meters. So iba namang usapan yung doon sa per hills, kasi medyo malapit yung mga farmers, hindi pa natin ibalot ng plastic, so hindi muna natin may feature sa ngayon mga farmers. So once again po, gumagamit po kami dito ngayon ng 3 to 4 meters per plot mga ka-farmers. So yung area namin dito ngayon ay talagang pinaararo ko na, kasi makita nyo man mayroon ng umusbong na mga damo ulit. So baka natatakot tayo na bigla na namang dumami yung mga damo at tayo naman po yung mag-spray ng other herbicide. So tayo po yung natatakot na siguro mayroong epekto yung palaging paggamit ng herbicide mga farmers. So yung area natin ay humigit kumulang 1,100 to 1,200 po yung area. So dito mga na plot, bilangin natin per meter ay nasa 3 to 4 meters mga ka-farmers.
So makikita nyo, meron tayo dito na medyo malapit ng konti. Tingnan natin, pero habang inararo yung area ay nasa 3 meters, 3 to 5 meters. Then yung plastic mulch natin ay nasa 1.2 meters lang. So magiging close pa yon. So ibig sabihin yung in between plot natin ay magiging malayo na. Instead sa partial natin ngayon na 3 to 4 meters, so siguro magiging 5 na po, kasi medyo linakihan natin ng konti sa pag-araro yung area na paglalagay ng ipot. So itong area mga farmers ay lalagyan natin ng ipot yan. So mayroon na po tayong ipot na nakastock, at mayroon na po tayong schedule na kailan tayo maglalagay ng ipot dito. At yung paraan namin sa paglalagay ng ipot ay isang sako ng ipot at saka per 10 meters. So ibig sabihin 10 meters isang sako ng ipot. So halimbawa mga ka-farmers, itong plot na to ay estimated po nasa 70 meters. So kailangan mong budgetin yung 7 sako. So ito mga ka-farmers, ulitin ko, yung plot na ito ay nasa 70 meters, kaya pagbudgetin natin yung 7 sako ng ipot. So itong area na to, meron tayong 4 na plot. So meron tayong 4 na plot at estimated lahat po na 70 meters. So magkakaroon tayo ng ipot dito na 28 sacks. So pinakamarami minimum na 28 sacks, depende na po kung saan abutin yung sako, kasi hindi po magkapareho yung laman ng sako ng ipot mga farmers. So kailangan nating estimate, basta at least meron tayong 10 meters, 1 sack per 10 meters mga ka-farmers. So ito yung buong area na to be scheduled po na lalagyan natin ng ipot mga farmers. Then paparating yung ulan, kailangan naman natin na i-replowing natin para namang mag-mix yung ipot na inilagay natin. So after naman mayroon ng ulan na darating, replowing na naman tayo para yung ipot na inilagay natin ay talaga namang mag-mix talaga hanggang mawawala yung ipot. So ibig sabihin, habang mawawala na talaga yung ipot na ating inilagay sa lupa, ay hindi na masyadong matapang yung abono natin ibinigay kasi na-mix na siya sa lupa mga ka-farmers. So ito po yung buong area. So once again, nasa 1,100 to 1,200 po yung hills na naka-budget po dito mga ka-farmers. At pinabigyan po natin ng 100 ipot na ilalagay natin kung meron naman tayong schedule na mahahabol, kasi yung cropping natin ay talagang sunod-sunod. Sinubukan nating sumugal sa ampalaya na hindi tayo hindi tayo napuputol yung pag-harvest ng ampalaya. So non-stop planting po tayo mga farmers habang kayang-kaya sa ating panahon, at meron tayong tauhan na tumutulong sa atin, pero meron naman sila talagang mga sweldo mga farmers, at hindi naman natin sila na lilibre lang sa kanilang trabaho. So tayo po ay nagsisweldo, then kung meron naman tayong malaking income, pinagbigyan natin sila ng konti, hindi naman masyadong malaki, pero at least sila po ay nagiging masaya sa kanilang trabaho kasi meron naman po silang pamilya na inasikaso mga ka-farmers. So hanggang dito na lang po, update po tayo sa susunod na mga vlog ko mga farmers. So maraming salamat.